Kain, kain, kain. Hindi kumakain buong araw, puro laro lang. Bakit hindi ka nalang lumipad sa langit? Guro, gusto ko rin, pero hindi pinapayagan ng pagsubok ng langit. Ah, guro, nalaman niyo na po ba? Nalaman ko na. Kahit na nasa mataas akong antas, ang aking talento at kakayahan ay walang kapantay. Ngunit ang pagsubok na ito ng kamatayan ay mahirap takasan. May paraan ba para malutas ito? Kailangan kong maghanap sa ibang mundo ng isang taong may purong yang nakatawan, na may malaking merito sa kanyang katawan at mag-dual cultivation sa taong iyon, para makuha ang primordial yang ng taong iyon upang malutas ito. Guro, ang dual cultivation ba ay ang uri ng paggawa ng iyon? Umalis ka na. Buong araw ka, hindi ba't umaakyat ka sa Ku'ilthin-ne at nagdudulot ng kaguluhan sa underworld, kahit ang mga immortal at multo ay sumasakit ang ulo sa'yo? Ngayon, tahimik ka na. Guro, hindi pa ako handa. Maghiwalay na tayo. Nag-transmigrate ako. Sa babaeng mayaman na ito na mahilig gumawa ng gulo, tama ba? Ito ba ang taong sinabi ng guro, ang may purong yang nakatawan at may malaking merito sa kanyang katawan? Bilisan mo, pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo, isulat mo ang pangalan mo. Ito ay isang malaking eksena ng diborsyo. Guro, talagang alam niyo kung kailan pipili ng oras. Hindi pwedeng matuloy ang diborsyo na ito. Ang ginintuang liwanag ng merito sa kanyang katawan ay nakakasilaw sa aking mga mata. Talagang hindi ko siya pwedeng paalisin. Mahal ko, mahal pa rin kita, huwag na tayong maghiwalay, pwede ba? Pwede ba? Fuyan, anong kalokohan na naman ang gusto mong gawin? Pirmahan mo na. Ipinanganak na mayaman at marangal, may walang hanggang merito, ngunit ang kanyang kapalaran ay may sumpa. Hindi siya mabubuhay ng lampas 35 taong gulang. Teka, ang taong ito ay napapalibutan pa ng mga traidor. Nakakaawa talaga. Ano ang sinabi mo? Sino ang nagsalita? Naghahalusinate ba ang taong ito? Ang taong ito na may maikling buhay ay hindi mabubuhay ng lampas 35 taong gulang. Ang lalaking walang damdamin, hindi nakakapagtaka na ang vice-presidente ng kumpanya, ay gustong ibenta ang kumpidensya na dokumento ng kumpanya sa kalaban. Ang narinig ko ay, ang tinig ng puso ni Thuyan. Bakit, President On? Wala. Paano niya nalaman na hindi ako mabubuhay ng lampas 35 taong gulang? Ang bagay na ito, tanging si Master Min Jik sa Chai Liren lang ang nakakaalam, walang iba. Sige, tumawa ka lang ng tumawa. Mamaya, iyak ka rin. Oh, saan nang galing ang babaeng palaaway na ito? Hindi pa kami naghihiwalay. Nagsisimula ka nang mag-isip tungkol sa asawa ko. Kanina pa nakatitig ang mga mata mo sa asawa ko. Ang mga madilim na iniisip mo sa iyong ulo. Naglakas loob kang mag-isip ng ganyan, hindi ko nga kayang tingnan. Ikaw, ano kung may iniisip akong masama? Si On Ninin, kahit na nadisgrasya at napilay 1 taon na ang nakalipas, ang kanyang impluensya sa China ay napakalaki pa rin. Hindi pa kasama ang yaman ng pamilya On. Ang kanyang mukha pa lang ay sapat na para mabaliw ang maraming kababaihan. Anong tinatawa mo? Nakikita ko na madilim ang iyong marriage palace. May mga patayong linya sa loob na lumalabas, siguradong senyales ito ng pangangaliwa. Mabait lang akong nagpapaalala sa iyo, mamaya ay makakaranas ka ng madugong sakuna. Thuyan, sino ang tinatakot mo? Ano? Hindi ka na pala walang kwenta. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Naimbestigahan na ng kumpanya ang background ni Abogado Zhang. Paano siya makakagawa ng isang bagay na immoral? Thuyan, anong kalokohan na naman ang ginagawa mo? Xiao Qian. Ang cute na ito ay patagong nangangaliwa sa likod ko. Mahal ko, hindi ako. Magde-deny ka pa. Matagal ko nang pinaghihinalaan. May iba ka na sa labas kaya naghanap ako ng private investigator. Kalahating oras na ang nakalipas, nahuli ko na ang ebidensya. Mahal ko, nagkamali ako. Hindi ko na gagawin ulit. Umuwi ka sa bahay ko. Tingnan natin kung paano kita haharapin. Patawarin mo ako. Mahal ko, hindi ko na gagawin ulit. Imbestigahan kung ang vice-presidente ay gumagalaw sa kumpidensyal na dokumento ng kumpanya. Opo. Mahal ko, makakasiguro ka, ako ay talagang tapat sa iyo. Talagang. President On, tama nga ang sinabi ninyo. Kinuha na ng vice-presidente ang mga dokumento sa bidding na ito at ibinenta sa kalaban.
Gumawa ng bagong dokumento sa bidding at pagkatapos ng bidding, ipasok ang Vice Presidente. Opo. Mahal ko, dati ay kasalanan ko, alam kong nagkamali ako, huwag na tayong maghiwalay. Pwede ba? Gusto mo ba talagang iwanan ang isang kaibig-ibig na tulad ko? Ikaw ang nagmungkahi ng diborsyo, binabawi ko na. Tulan, anong ginagawa mo, Diyos ko? Talagang hindi nakakagulat na siya ay may purong yang nakatawan. Isang halik lang at maraming espiritual na kapangyarihan ang naibalik. Kung mag-dual cultivation kami, hindi na nagkamali ang paningin ng guro. Lubos akong nasisiyahan sa lalaking ito. Tumatawa ka pa rin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kakaalala ko lang sa'yo. Ang iyong hipag ay nangangaliwa, niloloko ang iyong panganay na kapatid. At ang pinakaiginagalang mo, dahil kung wala kang pakialam, huwag mo akong sisihin kung wala akong saysay. Ano? Ang hipag na naman. Umuwi muna. Kaya, nagkabati na ba sila? May malubhang sakit ba ang taong ito? Mas mabilis pa siyang magpalit ng ekspresyon kaysa sa akin. Naririnig ko na naman ang tinig ng puso ng babaeng ito. Bukod pa rito, lahat ng sinabi niya ay napatunayan. Hindi siguro ito nagkataon lang, hindi ba? At saka, bakit bigla siyang nagbago ng ganoon kalaki? Sa ganitong sitwasyon, nakakatulog pa rin siya. Kapag hindi siya gumagawa ng kalokohan, medyo cute din naman siya. Huwag, bumalik na si Tinin, inay. How, tawagin mo si Theodos. Ah, tatay, nandito na ako. Ang panganay na kapatid ng pamilya On ay napakagwapo. Talagang hindi nakakagulat na siya ay isang diplomat, ang kanyang mahabang binti. Naghahalusinet ba ako? Kanina, ang hipag ko ang nagsalita. Ang kurbata ng panganay na kapatid ay mukhang maganda talaga. Ang hipag ay may kalaguyo sa labas, niloloko ang asawa. May marka ng halik sa leeg ng hipag. Tingnan ko nga. Diyos ko, ito ay napaka-exciting na. Talagang naglakas loob ang hipag. Hindi ba talaga siya natatakot na malaman ng panganay na kapatid? Gudao, sumunod ka sa akin sa kwarto. Kung makita ng panganay na kapatid ang marka ng halik sa leeg ng kanyang asawa, hindi ba't magkakaroon na naman ng magandang palabas? Inay, Giabiraye, gusto akong hiwalayan. Dahil hindi ka tapat sa kasal, bukas ay magfa-file ako ng diborsyo sa unit. Biktima rin ako. Kahapon, lumabas ako at dinroga ako. Biktima ka pa rin? Malinaw na kanina ay nagte-text ka pa ng malandi sa iyong kalaguyo. Ang antas na yon, kahit ang mga madilim na nobela ay hindi maglalakas loob na isulat yan. Kailangan nang matapos ang kasal na ito. Mahal ko, nagkamali ako. Hindi ko nagagawin ulit para sa mga anak natin. Patawarin mo ako ulit. Hindi pwedeng mawalan ng nanay ang anak. Gusto ko si inay. Kung palayasin ni tatay si inay, hindi rin ako alis. Si How ang panganay na apo ng pamilya On, hindi siya pwedeng sumama sa kanya. Si How ay pwedeng manatili sa pamilya On, bigyan niyo ako ng 50 milyong yuan, at papayag ako sa diborsyo. Liray, hindi naman anak ng panganay na kapatid ang bata, naglakas loob kang gamitin ang bata para humingi ng pera. How, hindi ka kailangan ng pamilya On. Hoy, maglakas loob ka pang umiyak. Manahimik ka. Feng Sao. Lin Yujiao, talagang iniisip mo ba na ang lahat sa pamilya On ay mga tanga? Si How ay hindi talaga anak ng aking panganay na kapatid. Kuya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Natatakot ka lang na paghasyan ni How ang mana sa'yo. President On, ito ang kailangan nyo. Talagang hindi ka iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Si How ay sa katunayan hindi. Anak ni Giabiraye. Gusto ko ng 50 milyong yuan. Managinip ka, sabihin mo. Kanino ba talaga ang bata? Tingnan ko kung sino ang bata. Ang lalaking nangaliwa sa hipag. Asawa na naman ni Zangkian. Diyos ko! Ang lalaking ito ay isa pa rin. Hindi kaya?
Napakakakilabot na ng bagay na ito. Ano? Sabihin mo nga, hindi ka naglakas loob magsalita. O kaya, tulungan kita. Ang tunay na ama ng iyong anak ay walang iba kundi ang tunay na anak ng iyong mga adoptive parents. Ibig sabihin, ang iyong nakababatang kapatid. Lam Vu Fong. Tama ang sinabi ko, hindi ba? Paano mo nalaman? Lam Vu Giao. Napakasuklam mo talaga. Nakasusuklam ako. Si Doan Jetrach ay umalis at hindi umuwi mula sa ibang bansa sa buong araw. Pinilit mo akong mamuhay ng mag-isa. Kung gusto mo ng diborsyo, sige. Ibigay mo ang pera. CJ. Kung gayon, magkita tayo sa korte. Don Jetrach. Huwag mo akong pilitin. Sa pinakamasama, wala akong makukuhang kahit isang sentimo. Kahit ano paman, wala akong pakialam. Hindi ako natatakot sa mga taong may posisyon. Tingnan natin kung paano ninyo pangangalagaan ang reputasyon ng pamilya ninyong Doan. Saan niyo ilalagay ang inyong mukha pagkatapos nito? Nakakatakot talaga ang kawalan ng kultura. Ano ang kinalaman mo dito? Alagaan mo muna ang lumpo mong asawa. Ah, tama, ngayon kayo ay magdidiborsyo, hindi ba? Kahit ang isang lumpo ay ayaw sa'yo. Sa halip na mag-alala ka rito, kung kailangan pa ako ng asawa ko, mas mabuti pang alalahanin mo ang kapatid niyang lalaki na may kakaibang relasyon sa kanya. Nakasanayan mo na ba ang pagkain sa bilangguan? Anong ibig mong sabihin? Nagnakaw siya ng napakaraming mahahalagang bagay sa'yo. Kaya natural lang na makulong siya. Hayaan mong kalkulahin ko, hindi bababa sa 3 taon o higit pa. Ikaw na nakakahiya, lumabas ka. Guro, dinala mo ako sa mundong ito upang malutas ang aking kapalaran ng kamatayan. Ngunit ang dating tao ay masyadong mapang-api, direkta niya akong pinilit na sakupin ang katawan, kailangan kong sabihin. Guro, dual cultivation kasama siya. Mahal, ikaw na, kailangan mo ba ng tulong ko sa pagligo? Sa wakas ay nakita ko na, kahit na ang taong ito ay hindi gaanong gusto ng iba. Ngunit ang katawan ay walang kasalanan. Ang galing mo, Doan Tunyen, naglakas loob kang lokohin ako. Malaking manloloko, malaking manloloko. Lumabas na ang orihinal na may-ari, noong taong iyon, umakyat sa kama ni Doan Tunyen. Kaya napilitan si Doan Tunyen na pakasalan. Ang orihinal na may-ari at sa mismong araw ng kasal niya, naaksidente siya sa kotse na nagdulot ng pagkalumpo ng kanyang mga binti. Ininsulto ng orihinal na may-ari si Doan bilang isang lumpo. Patuloy na nakikipag-ugnayan sa ibang kalalakihan sa labas at gustong makipagdiborsyo kay Doan, kaya hindi nakakagulat na ang buong pamilya niya ay tumitingin sa akin ng ganyan. Mukhang, ang paggawa ng dual cultivation kasama si Doan Tunyen ay malayo pa ang lalakbayin. Tunyen, puno ka ng merito. Kasama ang iyong purong yangki, ikaw ang may dalang tadhana. Sayang lang at ang iyong pisikal na katawan ay ganap na hindi makayanan ang ganoong kalaking merito. Kaya, ang iyong haba ng buhay ay 25 taon lamang. Ito ay isang rosaryo ng badha na sinamba ng insenso sa loob ng 20 taon. Dalhin mo ito at madaragdagan nito ang iyong buhay ng 10 taon. Hintayin mo ang paglitaw ng iyong itinakdang tao bago mo mapahaba pa ang iyong buhay. Siya ba ang aking itinakdang tao? Kaya lahat tayo ay nakakarinig ng iniisip ni Tuvan. Siguro nga. Akala ko dahil lang sa katandaan ko at naghahalusinate ako. Ako rin. Hindi ko inaasahan. Ayos na ang panganay na kapatid. Nalaman ang tunay na pagkatao ni Lam Vu Giao ng maaga at napigilan ang pagkalugi. Ano ang pinag-uusapan nyo? Inay, kuya, ate, nakauwi na sila. Umuwi na si Dandoong, inay. Hindi ba't katatapos mo lang mag-shoot ng isang pelikula sa Nguyen? Tita, kuya, ate, ate. Ang mga mata ng bunso kong tiyuhin ay mapangakit at may tinatagong damdamin. Ang hugis ng ilong ay tuwid at umaabot sa ahansiyan. May nunal sa dulo ng kilay. Ito ay isang mukha na umaakit ng romansa. Ngunit ang DNA ay medyo lontyan. Siguro ay romansa lang yan. Pangit.
Ang taong ito sa tabi ay may baluktot na ilong at manipis na tulay ng ilong, makitid ang nieni, at may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Ito ay isang sakim at mahalay na tao. Sino ang bumubulong? Masamang romansa, sakim, mahalay. Hindi kaya masyado akong naobses sa paggawa ng pelikula. Ang pangalang Suzuki na ito ay isang lobo na nagkukubli bilang tupa. Nakakaawa talaga ang aking inosenteng bunso kong tiyuhin. Nagdarasal ako para sa'yo, ito ang iniisip ni Tuvan. Tama. Ano ang sinabi niya? Si Suzuki ay isang lobo na nagkukubli bilang tupa. Ako ay inosente at matamis. Hindi ko nga ginagampanan. Ang ganyang karakter sa pelikula, ikaw pa kaya ang inosente at matamis. Ang bibig ng babaeng ito ay walang magandang salita. Mababa rin ang kanyang moralidad. Ang kaunting talino niya ay ginamit na ang lahat sa pagpaplano laban sa aking kapatid. Tinitingnan mo pa rin ako. Bilisan mo at protektahan ang iyong sarili. Gusto kang makasama ng kaibigan mong lalaki. Ikaw. Tinitingnan mo pa rin ako. Bilisan mo at protektahan ang iyong sarili. Gusto kang makasama ng kaibigan mong lalaki. Paumanhin, may kailangan kaming gawin ngayon, hindi ka na namin kayang patulugin dito. Kuya, ang bahay ni Zekai ay walang nakatira sa loob ng 2 o 3 buwan, puno ng alikabok. Ayos lang, sa hotel na lang ako. Kuya, bakit mo pinalaya si Zekai? Hindi ba't masyado mo akong binastos? Kung hindi ako nagkakamali. Siguro narinig mo rin ang iniisip ni Tuvan, hindi ba? Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Alam mo naman kung anong klaseng tao siya. Hanggang ngayon, lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo. Paano nangyari yon? Magkaibigan kami ni Zekai. Paano niya magagawa ang ganoong intensyon sa akin? Hello, Director Don. May nangyari. Bilisan mo at tingnan ang Weibo. Nakakagulat na balita. Si Zekai ay sangkot sa maraming tao. Mahigit 10 lalaki. At lahat sila ay mga estudyante sa high school. Ganap na bumagsak ang henyong scriptwriter. Lahat ng kanyang mga gawa ay isinulat ng iba. Dahan-dahan lang. Walang makikipag-agawan sa'yo. Hipag, kumain ka ng braised pork. Ito ang signature dish ni Aunt Fong. Bakit? Nabarang ka ba? O may masamang balak? Hindi kaya. Nabighani sa aking kagandahan. Hindi pwede, hindi talaga pwede. Ako ang ate mo. Mahal, anong nangyari sa'yo? Parang hindi ka masaya. Kumain ka na. Inay, katatanggap ko lang ng utos para sa agarang paglikas ng mga sibilyan, kailangan kong umalis kaagad. Ganoon ba kabilis? Ang NNA ng kuya ay maitim. May mga ugat ng dugo sa magkabilang pisngi. Ito ay isang mukha na may tanda ng madugong kapahamakan. Ang paglabas na ito ay tila mapanganib. Kuya, kapag lumabas ka para sa misyon, siguraduhin mong mag-ingat ka. Ang asawa mo ay nagpapalawak ng kanyang negosyo. Lumipat na sa pagbabasa ng mukha at panghula. Jetrach. Napakadelikado. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala, inay. Sa bawat misyon, gaano man ito kadelikado, lagi akong ligtas, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Tama nga. Kahit delikado, ang buhay ay hindi naman gaanong mahalaga. Bali lang ang isang braso. Ang pangalawang anak na lalaki ay lumpo. Ang panganay na anak na lalaki ay nawalan ng braso. Paano ito matitiis ng aking biyanan? Jetrach, ayos lang, ayos lang. Kuya, sandali lang. Walang dilaw na papel at sinabar. Kung gayon, ito na lang ang kapalit. Heto. Ito ba ang aking pamasahe? Pag uwi mo, bilhan mo ako ng kaunting lig ng pato. Tandaan mo, dapat ay pagkatapos mong matapos ang misyon at makabalik. Sige, tandaan ko. Kamakailan, ang mga diplomat sa operasyon ng paglikas ng mga overseas Vietnamese ay nagkaroon ng pagsabog sa pinangyarihan. Ang shockwave ay nagdulot ng pinsala sa mga nakapaligid na istruktura at ang mga tauhan na sangkot ay nagtamo ng malaking pinsala at agad na dinala sa ospital. Ang kaso ay kasalukuyang iniimbestigahan. Ang pagsabog, ayos lang ba si Jetrach?
Inay, nakauwi na ako. Mabuti, hindi ka nasaktan. Ligtas kang nakabalik. Huwag kang mag-alala, inay, may anting-anting na ibinigay si Tuvan. Dahil sa perang iyon, tiyak na ayos lang ako. Sinasabi mo bang tama lahat ng hula ni Tuvan? Ginamit mo ang perang iyon para protektahan siya. Sige, sige, bilisan mo. Kuya, nasaan ang leg ng pato ko? Salamat, kuya. Yan, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Ako mismo ang magluluto para sa'yo. Ikaw ay isang mayamang dalaga, hindi ka nagluluto simula pa noong bata ka. Marunong kang magluto. Bakit hindi ako naniniwala kahit kaunti? At ang salitang iyan pa, ano ba yan? Gaano na ba kaganda ang relasyon ng biyenan at manugang? Ako mismo ang magluluto. Tingnan natin ang ginawa niya. Pato. Ang cute din pala ng biyenan ko. Dati hindi ko nakikita. Sa pilay na binti ni On ay may mahinang itim na aura na nakapalibot. Ngayon tiningnan ko siya, lumalabas na ito ay sanhi ng maruming bagay na ito. Ano ang nakita ni Ian? Sa binti ni On Ninin ay may isang bakas, bagamat napakaliwanag na. Sabi ko na nga ba, malinaw na mayroon siyang purong yang na konstitusyon. At mayroon siyang malaking merito, nagiging ligtas sa panganib. Paano siya napilayan? Kaya ang binti ni Tinin. Naku po, 1 taon ng pilay ang binti ng kuya. Hindi ko alam kung makakatayo pa siya muli. Kung matutulungan ko lang siyang alisin ang masamang enerhiya na yon at sirain ito, makakatayo na muli ang binti ni On Ninin. Kayo, bakit niyo ako tinitingnan? Huwag kayong mag-alala, hinding-hindi ko iiwan si Tinin. Siyempre hindi. Kailangan ko pa siyang pagalingin at pagkatapos ay gagawin namin ang mga bagay na hindi may larawan. Kung gayon, talagang kailangan kong magpasalamat sa iyo. Yuhuhuhu. Hindi na kailangan, pamilya naman tayo. Ano ba ang ginagawa ko? Matagal ko nang binigyan ng spell si On Ninin para makatulog ng mahimbing, hindi siya magigising. Naku! Sa wakas, mapipisil ko na ang pisngi mo. At hahawakan ko rin ang kamay mo. At saka, medyo nahihiya. Mas mabuti pang hintayin na lang siyang gumaling bago natin pag-usapan. Tapos na. Gawin na natin ang pangunahing bagay. Nakakapagod. Sunin, hindi ito maaaring madaliin. Hintayin na lang gumaling ang binti mo bago natin pag-usapan. Ang panganay na anak ay hindi nagampanan ang kanyang responsibilidad bilang panganay. Sa totoo lang, ang pagpapatuloy ng angkan ay hindi naman ganoon ka-urgent. Mag-ensayo ka muna ng maayos sa binti mo. Susunod. Ang aga mo namang nagising, kuya. Sa bagay na ito, hindi rin makakatulong ang nakababatang kapatid sa iyo. Siyempre hindi. Kailangan ko pa siyang pagalingin. Pagkatapos ay gagawin namin ang mga bagay na hindi mailarawan. Kung gagawin mo na. Ano ba ang iniisip mo sa loob-loob mo? Iyon, bagamat hindi pa rin gumagalaw, may kaunting pakiramdam na. Gising ka na ba, Ian? Dali, umupo ka. Bakit ang tahimik sa bahay ngayon? Nasaan ang iba? Si Tinin. Sabi niya, may pakiramdam na ang binti niya, lumabas siya kasama si Ian at pumunta na sila sa ospital. Talaga? Ang galing. Isang hakbang na lang para matapos. Ang dakilang dual cultivation namin ni On Minin. Ano ang ibig sabihin ng dual cultivation? Hayaan mong kalkulahin ko. Ang mapalad na araw at buwan para sa dual cultivation. Naku, may sumisira sa aking dakilang plano. Bakit ganyan? Ma, gusto kong pumunta sa ospital para bisitahin si Tinin. Tanungin ng doktor, kumusta na ang binti ni Tinin? Para makasigurado. Kailangan kong alamin ng mabuti, bakit sinaktan ng walang prinsipyong doktor na yon si On Minin. Iyan, sasamahan kita. Tara na. Tigil. Tigil. Ano ka? Sumisigaw ka rito ng maingay. Medyo maitim ang mukha ng taong ito. At walang kulay ang dugo. Sanpako ang mga mata at ang tingin ay nagpapakita ng kabangisan.
May maitim na aura sa sulok ng mata. Sa bahay, sigurado, hindi lang isang beses niyang sinaktan ang kanyang asawa at mga anak. Huwag mong pakialaman kung sino ako. Pero alam kong malinaw. Kung ano ka. Isang abusadong miyembro ng pamilya. Ikaw ang abusadong miyembro ng pamilya. Magpapagamot ka pa ba? Siyempre, kailangan kong magpagamot. Pero hindi ikaw ang hahanapin ko para magpagamot. Kung ikaw ang magpapagamot, tuluyan ng mapipilayan ang binti ng asawa ko. Ano? Batang babae. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Profesional ako. Noong panahong iyon, naaksidente sa kotse si Ninin. Ako ang nagligtas sa binti niya. Kung hindi, parehong pilay na ang mga binti niya ngayon. Talaga? Ang natitirang binti ni Ninin ay nailigtas dahil sa kanyang malakas na kapalaran. Anong kinalaman mo doon? Batang babae, kung mangahas kang palampasin ang pinakamagandang oras ng paggamot ngayon, ang mga kahihinatnan, kaya mo bang panagutan? Siyempre, kaya kong panagutan. Ikaw naman, kaya mo bang panagutan? Ang kahihinatnan ng paggawa ng masama. Mangahas kang sabihin yan. Noong taong iyon, walang nagsuhol sa'yo. Sinabihan ka na sa panahon ng operasyon, pilayan ang binti ng asawa ko. Ikaw, sino ba talaga ang gustong pumatay sa kanya? Gumagawa ka ng kwento. Kung magsalita ka pa ng kung ano-ano, mag-report ako sa pulis. Hindi mo na kailangang mag-report. Parating na ang pulis, ma. Nag-report ka na sa pulis, ma? Hindi. Masisira ang iyong pamilya. Makakaranas ka ng malaking kamalasan. Ikaw, batang babae, nagsasalita ka ng kung ano-ano. Ako masisira ang pamilya ko. Ikaw nagsasalita ka ng kung ano-ano. Lin Fong, nakakuha kami ng report. Ikaw ay pinaghihinalaang gumawa ng pang-aabuso sa pamilya at sadyang nanakit. Hinihiling namin ang iyong kooperasyon sa investigasyon. Sumama ka sa amin. Wala akong ginawa. Paalam. Ang gaan ng parusa para sa kanya. Kakasama ko lang kay kuya na magpadala ng tao para imbestigahan si Tianfong noong araw na naaksidente si kuya. Talagang nakatanggap siya ng transfer na 1 milyon. Bukod pa rito, talagang may nag-utos sa kanya. Ginamit ako at si kuya. Kung gayon, naimbestigahan ba kung sino talaga ang nasa likod ng pag-uutos? Ang impormasyon ng telepono na sinubaybayan namin ay nabura na. Bukod pa rito, ang 1 milyong ito ay inilipat mula sa ibang bansa. Pansamantala ay hindi namin makuha ang impormasyon mula sa ibang bansa. Iyan, paano mo nalaman na may nag-uutos sa kanya? Baka naman alam mo kung sino siya. Naghula lang ako, nakita ko lang sa mga palabas na ganoon ang nangyayari. Hindi ko akalain na tama ang hula ko. Sobrang abala sa pagharap sa abusadong miyembro ng pamilya. Nakalimutan ko na ang tungkol dito. Ang galing talaga. Kung gayon, gusto mo bang hulaan ko kung sino talaga ang nasa likod nito, ma? Hindi ko talaga alam ito, ma, huwag mo na akong pahirapan. Naku, ang cute kong biyenan. Ma, huwag mo akong tingnan ng ganyan, hindi ko talaga alam ngayon. Liren Ianze, kailangan mong siguraduhin na malaman ang lahat tungkol sa doktor na yon. Kung kinakailangan, dagdagan pa ang apoy. Gusto kong masira ang pamilya niya habang buhay. Hindi na siya makakapagdoktor. Ang sama mo talaga, ma. Kung gayon, paano ang binti ni Tinin? Ma, ito ay isang doktor na inirekomenda ng kasamahan ko, mahusay ang kanyang kasanayan sa medisina at maganda ang reputasyon. Sinuri ko na rin ang kanyang background. Walang problema, hindi ba ito ay isang doktor lang sa bayan? Ayos ba yan? Ang taong ito ay may malawak na noo, tuwid na ilong, matatag at may buhay na mga mata, mabuti. Siya ay isang taong may mabuting pag-ugali, tapat at mapagkakatiwalaan. Tara na bukas. Hindi maaari, nagkataon lang, ang taong ito ay ang nakababatang disipulo ng abusadong doktor na yon. Buti na lang, ang abusadong miyembro ng pamilya at ang nakababatang disipulo na ito ay magkaaway na hindi magkasundo. Ayaw ng nakababatang disipulo na sumunod sa kanya. Umuwi ang nakababatang disipulo sa probinsya at nakilala ang isang matandang milagrong doktor. Tinanggap siya ng matandang milagrong doktor bilang disipulo. Ibinigay sa kanya ang lahat ng kanyang kaalaman sa medisina. Kaya ang nakababatang disipulo ay naging isang sikat na doktor sa lugar. Ma, bukas sasama ako kay Ian. Para hanapin ang doktor na ito. Kuya, kailangan mo nang bumalik sa iyong unit. Hiran Ian kailangan mo na ring pumasok sa trabaho. Paano kayong dalawa ang pupunta? Hindi ako mapakali. Bukas, sabay-sabay tayong lahat. Iyon. Uwi na muna ako sa unit ko. Ah, tama pala, ma. Mayroon pa akong isang pelikula na hindi pa tapos i-shoot.
Naalala ko lang, may mga kapatid ako na niyaya akong mag-shopping bukas. Hindi ako makakasama sa inyo. Ano ang ginagawa mo? Si Duan Tunyan ay talagang walang puso. Hindi man lang siya nagdala ng assistant. Ako lang ang pinahihirapan niya. Naku, ang sweldo ko. Bumaba ka sa sasakyan. Wheelchair. Duan Tunyan, walang hiya ka. Opo, asawa ko. Asawa ko, bumaba ka na sa sasakyan. Tara na. Konting kembot lang, asawa ko. Asawa ko, kung ganyan ka, wala kang pakialam. Hayaan mong ang biyenan ko ang mag-isa na humarap sa kumpanya, kaya ba niya? Aking kawawang biyenan, sa edad na dapat ay nagre-retiro na, pinipilit pa ring magtrabaho. Si Duan Tunyan ay parang isang retiradong tiyo, talagang paboritong anak ng nanay mo. Bago ko hawakan ng kumpanya ng Duan, ang nanay ko ang laging namamahala. 3 buwan pa lang siyang nagre-retiro, isa pa, may assistant pa roon. Ang galing ng biyenan ko, tara na. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, hindi kita patatawarin, hindi ito tama. Sasabihin ko sa'yo. Paano mo nagawa ito? Noong nagkagulo sa ospital. Hoy, bata. Sasabihin ko sa'yo. Ako ang tunay na anak ng tatay ko. Ikaw ay disipulo lang niya. Anong karapatan mong magmana ng kanyang ari-arian? Ibigay mo na ang mga iniwan ng matanda sa'yo. Lumabas ka rito. Hoy, halika kayo at tingnan niyo. Ito ang inyong mabuting manggagamot. Ang biyanan kong lalaki ay mabait. Espesyalista sa pagtuturo ng sining ng panggagamot sa kanya. Hindi ko akalain na ang batang ito ay walang utang na loob at taksil, at gusto pang angkinin ang ari-arian ng matanda. Tama, iyan ang mga bagay na ibinigay sa akin ng aking guro bago siya umalis. Pinapabantayan sa akin. Ang dalawang matandang ito talagang bagay sa kanilang itsura. Walang galang sa matatanda, pinapaalis ang matatanda. Ngayon na patay na ang matanda, narinig kong nag-iwan ng mana na makikinabang sila. Nagmamadali na naman silang pumunta rito para sa wala. Talagang walang katwiran. Ang mga ari-arian ng tatay ko, ako ang tunay na anak, hindi ko rin makuha. Lani, ibigay mo na ang iniwan ng guro mo, ibalik mo na sa kanila. Kahit paano, mga anak din naman sila. Tama, ang tunay na anak ang magmamana ng ari-arian, natural lang yan. Ibibigay ko sa inyo. Ito nga, sa wakas nakuha na rin. Ingatan mo. Gusto nilang kunin ang mahalagang bagay na ito, mag-research ng formula, at ibenta sa mga dayuhan. Ingatan mo ang mga ari-arian ng guro mo. Sinong maliit na cute ang dumating dito? Nakikialam sa hindi mo naman pakialam. Tingnan natin kung hindi kita bugbugin hanggang mamatay. Subukan mong galawin siya. Subukan mong galawin siya. Ito ba ang pakiramdam na protektado? Medyo nakakaantig. Ang matanda pa rin ang nakakaalam. Ang moralidad ng anak. Ano ang isinulat ng apo na ito bago siya mamatay? Iniwan. Tatay, halika at tingnan mo, inangkin ng disipulo mo ang mana mo, sige na nga. Ngayon may isa na namang dumating, gusto pang angkinin ang mga ari-arian mo, naku po. Talagang walang katwiran. Sino ka? Ito ay usapin ng pamilya nila, wala kang kinalaman dito. Ito ang testamento na ginawa ng guro mo para sa'yo. Pinabayaan niyo ang matanda na may edad na, umalis nang hindi man lang nagtatanong. Si Denji, Fu ang nagtrato sa matanda na parang tunay na ama at naging masunurin. Matagal nang nahulaan ng matanda na pupunta kayo para agawin ang klinika. Kaya gumawa na siya ng testamento noon pa. Ngayon, ano pa ang masasabi niyo? Noong buhay pa ang matanda, hindi mo siya inalagaan, ngayon tumakbo ka rito para agawin ang mana. Sabi mo, sino ang nakakaalam kung ang testamentong ito ay totoo o peke? Tama, 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 siya nga. Umalis ka na, sige na. Ang galing talaga ng asawa ko. Maraming salamat sa inyong tulong, napahiya lang ako sa inyo, paalam. Maliit na bagay lang iyon, sobra ka naman. Narinig kong napakahusay ni Denji, Fu sa panggagamot, pakiusap tulungan niyo kami, gamutin ang aming mga paa. Paano ito nasugatan? Gaano nakatagal? May nararamdaman ka ba ngayon? 1 taon na ang nakalipas, na aksidente sa kotse.
Kamakailan lang may kaunting nararamdaman na. Milagro, ang normal na paa na hindi gumagalaw sa loob ng isang taon ay mawawalan ng silbi. Talagang nasugatan, walang duda. Ako ang gumagawa ng milagro. Kung hindi ko pinalayas ang masamang bagay na yon, kailangan pa rin siyang umupo ng tahimik sa wheelchair hanggang sa mamatay. Puntura ko muna siya kasama ang mainit na kompres para lumuwag ang mga litid at kasukasuan. CJ, kailan gagaling ang paa ng asawa ko? Tingnan kung gaano kakamahal ng asawa mo. Mahal? Hindi naman ganoon. Nag-aalala, mas tama. Natatakot ako na kapag nag-dual cultivation kami, dahil sa hindi magandang kalidad, hindi siya magkakaroon ng sapat na stamina. Ano ba ang laman ng isip ng babaeng ito? Huwag kang mag-alala, ang paa ng asawa mo ay walang malaking problema. Kailangan lang sa bahay, sundin ang pakete ng gamot na ibibigay ko. Mag-apply ng mainit. Kapag may libreng oras, maglakad-lakad ng kaunti at mabilis itong gagaling. Talaga? Napakabuti. Sumunod ka sa akin. Tara. Asawa ko, tulungan kitang alalayan. CJ. Sabi ng doktor, kailangan mong maglakad ng madalas para makatulong sa paggaling mo. Hindi masama ang baywang na ito, ah. Alisin mo ang kamay mo. Oh, paano kung mas malalim pa? Sa huli, magiging lalaki ka rin naman, hindi ko ba pwedeng subukan ang pakiramdam? Kapag bumibili ng manok, kailangan munang tikman bago bilhin. Saan ka pupunta? Sa banyo. Mag-ingat ka, baka madulas ka. Alalayan kita. Alalayan? Alalayan ano? Alalayan kang maglakad. Hindi na kailangan. Ang posisyon ni Duan Tunyan. Bakit parang pagkatapos noon hindi na niya maitama ang kanyang likod? Ikaw. Galit ka pa rin ba sa nangyari kanina? Kuripot, hindi ko naman sinasadya. Napakagaling. Asawa ko, alalayan kita. Ayos lang kaya ko. Asawa ko, hindi ka napilay, gumaling ka na. Napakabuti. Mukhang, ang aking paningin ay talagang hindi nagkamali. Si Iya Alayang ay talagang mahusay. Ang manggagamot na yon talagang mahusay. Wanwan, salamat. Sa pagkakataong ito, dahil sa'yo. Ay, ano ang sinasabi mo? Pamilya tayo. Kung ganoon, hindi magtatagal at maisakatuparan ko na ang aking dakilang dual cultivation. Pasensya na. Hindi na maaga. Umuwi ka na sa akin. Sige, asawa ko. Asawa ko, nasa bahay na tayo. Bumaba ka na sa sasakyan, kunin mo ang wheelchair ko. Wheelchair? Bakit mo kailangan ng wheelchair? May malaki ka bang sakit? Bakit? Ikaw at ang wheelchair ay may pagmamahalan na hindi masabi ng mga salita. Hindi mo kayang iwanan ito ng ganoon. Kapag ako ay may kapansanan lang. Ang mga lobo lang ang maglalakas loob na magpakita ng walang takot, asawa ko. Talagang tuso ka. Napakatalino. Hipag, ang anak kong si Xiang Yu ay nakapasa sa universidad, ayan na. Umuwi na si Tunyan. Ma, umuwi na si Wanwan. Kasama si Tunyan, napagod ka ba, anak? Hindi po ako pagod, ma, si Tunyan ay napakaalaga sa akin. Si Tunyan at Wanwan talagang nagmamahalan. Ngunit sa labas ay kumakalat ang chismis na masama ang kanilang relasyon. Huwag kang masyadong makinig sa mga chismis sa labas kapag masyado kang nakinig. Ang isip mo ay mawawalan na ng kakayahang makilala ang totoo sa peke. Ang hipag ay laging malumanay. Pagkatapos ngayon, makitid ang glabela, nakatiklop ang dulo ng mata, maraming puti sa mata. Hindi lang sakim sa kapurihan at mapaghinala kundi may masamang puso rin, ay isang tipikal na mukha ng kontrabida. Tama nga ang tingin. Ngayon, pumunta ako rito para imbitahan ng lahat. Nadumalo sa salusalo para sa pagpasok ng anak ko sa universidad, nakapasa siya sa University U. University eh. Talagang naiinggit ako kay Xiang Yu na may inang tulad mo. Hindi ba't nakapasa lang sa university eh?
Ang hindi nakakaalam ay isipin na ang anak nila ay lumipad na sa langit. Tama. Ang anak kong si Tianji ay mas mahusay pa kaysa sa ilang may kapansanan. Sobrang dami. Talagang pinagpala ang kapatid ko. Gusto niyang pumasok sa University U. Nag-donate ang tiyo at siya sa University U. Isang stadium. Hindi na nga niya kailangan pang kumuha ng entrance exam sa universidad. Hindi tulad ng asawa ko. Noong high school siya, namatay ang biyenan kong lalaki. Siya lang ang kailangang kumuha ng exam. Ano ang sinasabi mo? Bagaman, ang asawa ko ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa buong China. At tinanggap ng University E. Bagaman bukod sa University E, may iba pang prestihiyosong universidad sa ibang bansa na gustong kunin ang asawa ko. Dahil hindi siya mapakali na iwanan ang biyenan niyang babae mag-isa, kaya siya nagpunta sa University U. Asawa ko. Ang tadhana mo ay talagang napakasakit. Yunin, parang naging pabigat ako sa'yo. Talagang napakawalang silbi ko, kaya ang lahat ay kailangang umasa sa'yo. Ma, bakit ka nakikisali sa gulo? May artista tayo sa bahay. Hindi pa ba sapat yan? Gabi na rin, hinihintay pa rin ako ng asawa ko at ni Kenzie sa bahay. Nandito ako ngayon para ipaalam sa mayaman kong kapatid. Tandaan mong dumalo bukas. Sunin, bilisan mo, tumayo ka para makita ni Mama. Maglakad ka ng ilang hakbang. Napakagaling. Hindi ko inakala, anak, na makikita kitang makatayo. Ma, salamat kay ni Ian. Tama, salamat kay Yan Yan. Siya ang lucky star ng ating pamilya. Ay, nga pala, anak, kailangan mong tratuhin ng mabuti si Yan Yan. Naghihintay pa ako ng apo. Ma, nagpapalit ka ng paksa. Bilisan mo doon. Hindi ko na yan pakikialaman. Ikaw, isipin mo ang sarili mong paraan. Ma. Ako mismo. Ang tagal nang naliligo at hindi pa lumalabas, may nangyari kaya? Mahal ko, hinihintay mo ba akong matulog? Tapos ka na ba sa paghahanda? Teka lang. Ang bilis ng tibok ng puso ko, hindi pwede, hindi pa ako handa. Ang bagay na ito ay kailangan pang paghandaan ng maaga at pagkatapos. Ako, inaantok na ako, gusto ko nang matulog. Matulog ka sa kabilang panig, ikaw na walang hiya, nang aasar ka pero ayaw mong panagutan. Hatiin mo sa akin ng kaunti. Paano mo ako patutulugin dito? Bitawan mo ang kamay ko, hatiin mo sa akin ng kaunti. Ayoko, bilisan mo. Ma, malapit na ang oras, aalis na kami. Nasaan na si Ian Ian? Nagme-makeup siya. Ian Ian, tapos ka na ba? Tapos na, papunta na. Tapos na, muntik na akong matumba, naubusan na ako ng pasensya, Ian Ian. Ang gwapo-gwapo ng asawa ko. Ang malakas na bisig na ito, ang matipunong dibdib na ito. Lahat ay ayon sa aking panlasa. Master, talagang marunong kang pumili ng tao. Sobrang gusto ko talaga. Tumayo ka ng tuwid. Handa na ang lahat. Tara na. Yunin. Wheelchair. Ang Mianzi mo ay talagang kahanga-hanga, siguradong magiging ganoon siya sa hinaharap. Sa hinaharap, ang pamilya Duan ay kailangan pang umasa sa Kianji mo. Naku, ngayon, ang pamilya Duan ay dinidiktahan ng panganay na pamilya. Paano naman si Kianji? Ang pamilya ng panganay na tiyo ay may 3 lalaking kapatid. Paano naman siya magkakaroon ng pagkakataon? Ang kanilang panganay na kapatid ay nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Ang pangatlong kapatid ay isang direktor. Walang alam sa mundo ng negosyo. Tanging ang pangalawang kapatid, si Duan Ninin, ay may kaunting kakayahan. Pero may kapansanan siya. Sa hinaharap, ang pamilya Duan ay kailangan pang umasa sa Kianji mo. Madam, may oras kang pakialaman ang problema ng ibang pamilya. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo haharapin ang mga kabit at anak sa labas ng pamilya mo. Hipag. Nandito na ang lahat. Pasok po kayo. Iyan.
Sumama ka kay mama para makilala ang mga kaibigan ni mama. Sige na, anak. CJ. Presidente Duan, nandito na kayo. Matagal nang naghihintay si Oldly at sila. Igagabay ko kayo sa loob. Tara na. CJ. Ang party na ito para sa pagpasok sa universidad na nakapag-imbita ng napakaraming marangal na bisita ay dahil kay Duan Ninin. Pero ano ngayon? Sa huli, isa pa rin siyang may kapansanan. Iyan, ito ang tiyatin mo, matalik na kaibigan ni mama. Kumusta po, tiyatay, ako po si Ian. Dati, hindi ba ayaw mo sa manugang na ito? Bakit ngayon, parang sarili mong anak na siya? Mamaya ko na lang sasabihin sa iyo ang detalye. Ngayon, si Ian ang kayamanan ng aming pamilya. Dati, lagi akong nagbabakasyon sa ibang bansa, hindi ko pa nakikita si Ian. Ngayong nagkita kami, naramdaman ko na si Tinin ang pinakamasayang tao. Ian, narinig din ni Tia ang ungkol sa iyo at kay Dinin. Ang kasal na ito na walang pagmamahalan para sa inyong dalawa ay isang pagpapahirap. O kaya, hiwalayan mo si Tinin at sumama ka sa anak ni Tia, tingnan natin. Kay Ilan, paano mo nagawang subukang akitin ang manugang ko sa harap ko? Lilan, dati, hindi ba sinabi mo rin na ang kasal ng dalawang ito ay formalidad lang? Noon, hindi ba ay dahil hindi ko pa naintindihan si Ian? Tiyatay, ang sinabi mo ay medyo sobra na. Kami ni Ian, isang taon pa lang kaming kasal at nasa kasagsagan ng matinding pagmamahalan. Hindi ka dapat makinig sa kahit anong chismis. At sisirain mo ang aming kapalaran sa pag-ibig, hindi ba? Anong matinding pagmamahalan ang sinasabi mo? Hindi ba nakikita ni Duan Ninin? Ikaw ang artista. Hindi ba ako rin ay nag-aalala? Tinitignan mo ang anak ko at ang kanyang trabaho, pero hindi mo alam kung paano mo ako bibigyan. Ng isang manugang na babae. Nag-aalala ako ng sobra. Kaya hindi mo rin dapat agawin ang manugang ko, hindi ba? Si Ian ay miyembro ng aming pamilya. Walang sinuman ang makakaagaw sa kanya. Tama ba, Ian? Tama si Mama. Walang sinuman ang makakaagaw sa kanya. Mahal na mga bisita, maligayang pagdating sa inyong lahat sa paglaan ng oras. Na mahalaga upang dumalo sa party ng pagpasok sa universidad ng aking anak. Ang pamilya Duan ay talagang napakasaya. Ang taong ito ay may mga mata ng agila, malalim ang mga sulok ng mata, malapad ang pisngi. Mukha ng isang taong napakasarili at masama. Sa harap ng iba ay magaling magpanggap, gusto niyang maglaro ng maruming laro sa likod. Hindi ko inakala na si Duan Yanhi ay ganoong klaseng tao. Akala ko pa naman ay hindi siya gaanong matalino at puro lang kasakiman at pagpapakasasa. Hindi ko inakala na lahat ay pagpapanggap lang. Sa kumpanya, nagpanggap siya ng maraming taon. Tiyak na hindi lang dahil sa simpleng paghahati ng kita sa shares. Yurnhe, halika rito. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aking party para sa pagpasok sa universidad. Mag-enjoy kayong lahat sa pagkain at inumin. Mababang kilay na nakadikit sa mata, maliliit at medyo makitid na mata, maikling ilong. Ang pangalang Duan Yunje ay talagang sarili niyang anak. Hindi lang siya kasing tanga ng baboy, kundi sakim din sa pera at sugal. Si Duan Yunje ay talagang hindi. Anak ng kanyang tunay na ama. Ang Children's Palace ni Duan Yanhi ay madilim, walang swerte sa mga anak. Kaya si Duan Yanji ay anak ni Dehu sa isang batang male model. Mukhang alam din ni Dehu na hindi maaaring magkaanak si Duan Yanhi. Kawawa naman ang aking kaawa-awang bayaw. Naiinggit ka ba na ang anak ko ay may ganoong kinabukasan? Kahit ano paman, ang anak mo ay may kapansanan pa rin. Hipag, sasabihin ko sa iyo, hindi sapat ang mga kakayahan lang, kailangan ding malusog. Tama ko, hindi ba? Yunin, tama ka. Ang asawa ko ay ipinanganak na masipag. Ang buong Duan Group ay kailangan niyang pamahalaan mag-isa. Talagang nakakabahala. Hindi tulad ni Tian. Simple ang isip, malusog ang katawan, masaya araw-araw. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong sabihin na tanga ang anak ko? Hindi ko sinabi yan, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Talagang karapat-dapat na maging tunay na ina. Pagkilala sa sariling anak. Napakalalim ng pagkakaintindi. Kaya ano ngayon? Sa madaling salita, ang may kapansanan ay may kapansanan pa rin. Kung walang mag-aalaga, hindi siya makakababa ng hagdan. Bagaman hindi makatayo ang asawa ko. Ngunit ang kanyang tunay na kakayahan ay isang bagay na malinaw na nakikita ng lahat. Paano ka magiging kasing lakas ko noon? Pero, hindi man lang siya makapantay sa kalingkingan ng aking asawa. Bukod pa rito, ang anak mo ay hindi miyembro ng pamilya Duan. Karapat-dapat ka bang ikumpara sa asawa ko? Ano ang pinagsasabi mo? Nagsasabi ba ako ng kalokohan? Alam na alam mo sa puso mo. Tuvan, binabalaan kita.
Kapag nagpatuloy ka sa pagsasalita ng kung ano-ano. Ngayon, pupunitin ko ang bibig mo. Ngayon, pupunitin ko ang bibig mo. Tita ha, paano mo nagawang saktan ang asawa ko sa harap ko? Ang lakas ng loob mo. Suhyuy, kung galawin mo lang ang isang hibla ng buhok niya, hindi ako papayag. Ang ari-arian ng pamilya Duan ay nasa kamay pa rin ni Duan Sinyan. Hindi pa ito ang oras para magpakita ng tunay na kulay. Tama na. Ako ay isang nakatatanda, hindi ko napapansinin ang isang walang galang na junior na tulad mo. Ano ang ginagawa mo? Ang babaeng ito ay talagang mapagkunwari. Ngayon, tingnan mo ako, paano ko ibubunyag ang tunay niyang pagkatao. Ano na naman ang gusto niyang gawin? Huwag kang gumawa ng anumang bagay. Siguradong hindi ito inaasahan ng lahat. Si Toong Vu ay hindi tunay na anak ni Duan Wenhai. Diyos ko, bakit ko nasabi ang bagay na ito? Mukhang may magandang palabas na mangyayari. Noong una, matagal na kaming kasal. Wala pa rin kaming anak. Ang matandang iyon mula sa pamilya Duan ay palaging hindi ako gusto. Hindi niya alam na ang kanyang anak ang walang silbi, hindi makapagkaanak pero ako ang sinisisi. Kaya naghanap ako ng isang batang male model, humiram ng binhi at nabuntis si Toong Vu. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ko makontrol ang bibig ko? Diyos ko, anong klaseng nakakagulat na balita ito? Ang pagpunta ko sa party na ito ngayon ay hindi na sayang, narinig ko ang chismis ng mayayamang pamilya. Tama, tama. Bilisan mo, i-record mo at i-post online. Siguradong magiging viral ito. Babae ka. Paano mo nagawang magtago sa likod ko? Niloko mo ako. Sino ang nagsabing hindi ka makapagkaanak? At nangangarap pa ng isang anak na lalaki? Malinaw na problema mo yon. Bakit lahat ng responsibilidad ay dapat ibunton sa akin? At sinasabi mo pang hindi ako makapagkaanak? Uway. Ikaw. Ma. Lasing ka na ba, ma? Bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Kawawa naman talaga si Duan Tongvu. Hindi pala siya miyembro ng pamilya Duan, kundi anak ng isang male model. Sa puso niya, siguradong malungkot siya, tama. Gayunpaman, ang mga magulang ang nagkamali, ang mga anak ay walang kasalanan. Si Tongvu ay isa ring mabait na bata. Ang matalinong babae ng nagsitsismis na pulutong ay talagang nakakabahala. Sa katawan ni Trokto ngayon, ano pa bang magandang mangyayari? Ano pa ba, si Duan Wenhai ay hindi rin naman isang mabuting tao. Maghintay lang kayo at mapapahiya siya. Mga hangal kayo. Hindi niyo pa ba alam? Matagal ko nang alam na hindi ako anak ni Duan Wenhai. Bakit ko nasabi ang nasa puso ko? Ito. Ano ang tinitingnan mo? Tanging isang inosenteng babae na tulad mo. Ang maluloko lang ng nanay ko. Tingnan mo, mayroon ba tayong pagkakatulad sa anumang paraan? Matagal ko nang alam. Kaya noong high school, kinuha ko ang sample niya para sa pagsusuri. At ikaw naman, ano na? Iniisip mo ba na ang pakikipag-ugnayan mo sa ibang lalaki ay isang bagay na ipagmamalaki? At dito, nagsasalita ka pa rin ng kung ano-ano. Hindi ba alam ng walang kwentang iyan na hindi ako tunay niyang anak? Kung gayon, sino ang magbabayad ng aking milyong utang sa sugal? Ang lintik na bibig ko na naman ang nagsalita, ano? Nagsusugal pa siya at may utang na milyon-milyon sa sugal. Kawawa naman si Duan Wenhai, pinapaikot siya ng dalawang mag-ina na ito. Hindi inaasahan. Mabuti ang pakikitungo ko sa inyong mag-ina, nagsisisi ako na hindi ko nagawa. Ibigay ang puso't kaluluwa ko sa inyo pero naglakas loob kayong. Noong una, naisip ko, hintayin si Toong Vu na makapasok sa kolehiyo. Ililipat ko ang lahat ng aking hawakang shares, ganap na ililipat sa kanya. Pero ikaw naman. Lintik na matanda, magaling ka rin palang umarte. Tingnan natin, ano pa ba ang tinatago mo na hindi dapat malaman ng iba? Ano? Kaya pala, isang taon na ang nakalipas, binayaran mo ang abusadong doktor na yon. Para saktan si Sinyan, ikaw pala yon, tunay na siya yon. Ang aksidente sa sasakyan, gawa rin yan ng apo mong ito. Ang immoral na ginawa mo, ako pa ang nagdala ng sisi, kaya ako ang napagalitan ng mali. Bakit ako nagdusa ng isang taon? Ang walang utang na loob at taksil na ito. Lintik. Bagaman tumaas ang aking spiritual power, kanina ay patuloy akong bumuhit ng mga anting-anting. Masyadong malaki ang naubos na spiritual power, ubos na. Ayos ka lang ba? Hindi, ayos lang ako. Ibigay mo sa akin. Isang makasariling tao na tulad mo. Para sa ari-arian ng pamilya Duan, pati na ang sarili mong apo ay sinaktan mo. At sinabi mo pang ibibigay mo sa akin ang ari-arian na hinawakan mo sa kalahati ng iyong buhay. Sino ang niloloko mo? Ikaw, ano ang alam mo? Ito si Ginoong Chan.
Gusto mo bang sorpresahin ako? Napakabuti. Hindi ko na kailangang mag-imbestiga pa. Mga hangal, syempre alam ko. Isang taon na ang nakalipas, ang plano para saktan si Duan Sinyan, ang aksidente sa sasakyan. Nang makita mong hindi siya namatay sa oras ng kanyang operasyon, binayaran mo ang doktor para gawin siyang baldado. Nagsasabi ka ng kalokohan. Nagsasabi ba ako ng kalokohan? Inutusan mo ang iyong driver na gawin yon. Nasa loob ako ng iyong silid-aklatan, binayaran mo ang mga tao para pumatay. Para agawin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Duan. Narinig ko ng malinaw. Anong araw ngayon? Ano ba talaga ang narinig ko? Bakit napakagulat ng mga kaganapan sa mayayamang pamilya ngayon? Totoo ba o peke? Si Duan Wenhai ay mukhang tapat. Mabait. Bakit siya gumawa ng ganoong bagay? Iniisip mo ba na? May maniniwala ba sa sinasabi mo? Ang anak ng isang male prostitute. Gayunpaman, ang driver na yon naasikaso ko na. Patay na, walang saksi. Kahit pa magdemanda sa istasyon ng pulis. Wala rin silang magagawa sa akin. Siguradong walang maniniwala, tama? CJ. Ngayon, nakita mo na ba kung may naniniwala? Ibigay mo sa akin ang telepono. Ibigay mo sa akin ang telepono. Gusto kitang patayin. Sakto, ipapakita ko rin sa lahat. Ibigay mo sa akin ang ebidensya. Anong dahilan para ibigay ko sa'yo? Anong dahilan para hindi ibigay? Hindi ka naman miyembro ng pamilya Duan. At naglakas loob ka pang maging mayabang dito. Sino ka ba? Buti na lang at nandyan ang biyanan ko. Napakabilis. Ibigay mo sa akin ang telepono. Bakit hindi ako makatayo? Ano ang nangyayari dito? Sinyan, dahil sa ating relasyon sa dugo. Kuya, patawarin mo na si Tio sa panahong ito dahil sa relasyon ng dugo. Araw-araw, iniisip mo pa rin kung paano sasaktan ang aking mga kamag-anak sa dugo. Nireport ko na sa pulis, paparating na sila, ang natitirang buhay mo. Manatili ka na lang doon. Duan Sinyan. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Duan Sinyan. Pareho kayo ng lintik na kapatid mong lalaki. Alam ko, hinahamak niyo akong lahat. Parehong anak ng pamilya Duan, binigyan siya ng matanda ng 80% ng shares. Pero ako, 20% lang. Bakit? Dahil hindi mo kayang pamahalaan ang pamilya Duan, kaya ibinigay ng lolo ang kumpanya kay kuya. Pero kahit binigyan ka ng 20%, sapat na yon para mabuhay ka ng masagana habang buhay. Kalokohan. Iyon ay dahil hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Kung binigyan niya ako ng pagkakataon, siguradong mas magaling ako sa kanya. Buti na lang at may hustisya. Sana kunin na siya. Noon, naisip ko, ang kumpanya ng Duan ay akin na. Pero lumabas ka na naman. Pinayagan mo si Duan Sinyan na hindi pa nakapagtapos ng kolehiyo na makipag-ugnayan sa kumpanya. At nang makapagtapos siya, ibinigay mo ang buong kumpanya ng Duan sa kanya. Ang hipag ay talagang marunong magplano. Bakit ko isinama si Tunyan? Hindi malinaw ang nasa isip mo. Nang mamatay ang iyong nakatatandang kapatid, naisip kong sasamahan kitang pamahalaan ang kumpanya. Ngunit ang mga proyektong ipinagkatiwala ko sa iyo ay walang nagawa ng maayos. Hindi lang nalugi ka, nagsamantala ka pa para kumita. Paulit-ulit mong inilalagay ang kumpanya sa krisis. Ngayon, nandito ka pa at nagsasalita ng kung ano-ano sa akin. Duan Tunyan. Aking mabuting pamangkin. Huwag kang manisi sa tiyuhin mo. Kung maninisi ka, sisihin mo ang nanay mo na pilit kang isinama. At humadlang sa paghahanap buhay ng tiyuhin mo. Sa buhay na ito, sa wheelchair ka na lang mabubuhay. Talaga? Kung gayon, ikinalulungkot kong bibigin kita. Anong ibig mong sabihin? Hindi maaari, hindi maaari. Isang taon ka ng lumpo, paano ka gagaling? Naiintindihan ko na. Kaya pala, ilang araw na ang nakalipas, lumabas kayo para ipagamot ang paa niya. Duan Tunyan, ikaw na mayabang, mas marunong ka pang magplano kaysa sa tatay mo. Kung ang asawa ko ay walang kahit kaunting talino, matagal na sana siyang hinubaran at kinain ng butot laman mo, binibini. Duan Wenhai, ikaw ay pinaghihinalaang konektado sa isang kasong kriminal. Iniimbitahan ka naming sumama sa amin sandali para sa investigasyon. Duan Xiangwu, ikaw ay pinaghihinalaang kalahok sa malawakang sugal. Ngayon, arestuhin ka namin alinsunod sa batas. Tara! Inay! Iligtas mo ako! Xiangwu! Inay! Xiangwu! Xiangwu!
Si Angwoo, kayong dalawa, madali nyo na lang bang palalagpasin si Suhui? Huwag kang mag-alala, inay. Si Duan Xiangwu ay may malaking utang. Ngayon, nahuli na rin siya. Ang mga nagpapautang ay tiyak na hahanapin si Suhui. Sa buhay na ito, hindi na siya magkakaroon ng magandang araw. Akala ko si Duan Tunyan ay isang malamig na siya lamang. Hindi ko inakala na mayroon din siyang mga katangiang tuso at madilim. Kaya mas mabuting huwag na siyang galawin sa hinaharap, kung hindi, bago pa kami makapag-dual cultivation. Ang maliit kong buhay ay baka maaga nang matapos. Hello? Anong problema, bayaw? Pakalawang hipag, iligtas mo ako. Hipag? Anong nangyari? May isang aktres na nagkaroon ng problema sa kontrata, kaya hindi ako makahanap ng kapalit kagad, maaari lang akong magmakaawa sa'yo. Pero hindi ako marunong umarte. Ayos lang, umarte ka lang ng natural. Ito ang pansamantalang tirahan ng film crew. Kung pagod ka, maaari kang magpahinga muna sandali. Naku po, sinong baliw ang pumili ng lugar na ito? Ang bigat ng masamang enerhiya dito. Shenyang, gaano na kayo katagal nagsushoot dito? Mahigit 1 buwan na rin kami dito. Hipag, anong problema? Mayroon ba sa inyo ang nasugatan o namatay? O kaya, mayroon bang patuloy na nagkakasakit? Nasugatan o namatay? Parang wala naman talagang nasugatan o namatay. Pero marami nga ang patuloy na nagkakasakit. Sa simula, kailangan lang ng ilang araw pa para matapos ang eksena. Ang resulta ay humaba hanggang ngayon. Ang bahay na ito, ang masamang enerhiya ay masyadong mabigat, mayroong hindi malinis dito. Masamang enerhiya. Kaya, anong gagawin pangalawang hipag? Idikit lang ba ito? Hindi, ibigay mo ito sa mga nagkakasakit. Sabihin mo sa kanila na ihalo sa tubig at inumin. Bukas ng umaga, lumabas ang buong grupo sa maaraw na lugar, tumayo sandali, at gagaling ang sakit. Ihalo sa tubig at magpaaraw. Sige, maraming salamat, pangalawang hipag. Langit at lupa, misteryoso at dakila, ang lahat ng pamamaraan ay pinakamahalaga, gamit ang anting-anting bilang patunay, alisin ang kasamaan dito. Mabilis na umatras at lumisan, umalis. Tapos na. Mabuti na yan. Hindi ba may nakilala ka ba kamakailan? Nakilala ko ang isang kawili-wiling tao. Tunyan. Ang iyong kapalaran ay magbabago ng kaunti kamakailan. Dahil ba sa kanya? Nagkita kayong dalawa dahil sa malalang kapahamakan niya. Ang mundong ito ay nagbibigay din. Sa isang salitang tadhana. Maaari kang maging ang taong tutulong sa kanya na malampasan ang kapahamakan. Siya, bakit hindi siya ang magiging tagapag-alis ng iyong kapalaran? Saan siya galing? Nakikita ko lang. Galing siya sa ibang mundo. Ang iba pang bagay, hindi ko makita, ngunit ayon sa sinabi mo. Alam niya ang kaunting sining ng mistisismo at sinasabing dumating siya upang malampasan ang kapahamakan. Marahil siya ang isang mula sa Mystic Sect. Mystic Sect. Tunyan. Makikipag-dual cultivation ka ba sa kanya? Dual cultivation. Pangalawang hipag, nandito ka na. Sasabihin ko sa iyo ito. Ngayon, ang buong film crew ay ginagawa ang lahat ng sinabi mo. Sa ganitong progreso, matatapos na ang film crew sa lalong madaling panahon. Pangalawang hipag, hindi ko talaga alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Napakagaling mo talaga, simple lang, ikaw ang idolo ko. Naku, imbitahan mo lang akong kumain ng malaking drumstick ng manok, sigurado na. 1-1. Pest. Hindi ba ito ang Prince Charming ng orihinal na karakter? Ang orihinal na karakter ay dahil gustong makasama siya, kaya gusto niyang makipagdiborsyo kay Duan Tunyan. Ano? Hindi ito maaari. Kung malalaman ito ng kuya ko, hindi ba niya ako papatayin? Ang taong ito ay may manipis at maikling kilay, puno ng crow's feet, may peach blossom eyes. May maitim na earbuds at may nunal sa gilid ng labi. Ito ay isang tunay na playboy scumbag. Mukhang, maaga nang nakita ng hipag ang tunay na mukha ng scumbag na yon at bumalik na sa pamilya. Obserbahan muna natin. Director On, ako ang supporting male lead ng pelikulang ito. Ang pangalan ko ay Xiuke. Naaalala ko, ang supporting male lead ng pelikulang ito ay hindi siya. Dahil ang nauna ay nagkaroon ng problema.
Upang ang pelikulang ito ay maipalabas ng maayos, pinalitan ng kumpanya ng bagong tao. Anong silbi ng pagpapanggap na malalim ang damdamin sa akin? Dahil gusto niyang makapasok sa posisyon ng supporting male lead ng pelikulang ito, ibinenta niya ang kanyang kagandahan. Nagsilbi sa mayamang babaeng nag-aalaga sa kanya, kaya pala mukha siyang may kidney deficiency. Director On, simulan na natin ang trabaho, halika na. Sige, alam ko na. Supporting male lead, tama. Nandito ka na, kaya umarte ka ng maayos. Kung sino ang gustong palitan ng investor, palitan nila, basta hindi magbabago ang male at female leads, ayos lang. Hoy! Anong ginagawa mo? Wanwan, bakit hindi ka nakikipag-ugnayan? Sa akin kamakailan? Alam mo ba kung gaano ako nangungulila sa'yo? Baliw ka ba? May asawa na ako. Bakit ako makikipag-ugnayan sa'yo? Anong nangyari sa babaeng tanga na ito? Dati, hindi ba mahal niya ako? Gusto niyang makipagdiborsyo kay Duan Tunian? Naiintindihan ko na. Ginagamit niya ang estratehiyang feint to the east, attack in the west sa akin. Naku! Sige na. Kahit ayaw ni Duan Tunian makipagdiborsyo sa'yo. Ayos lang, kahit walang formal na relasyon, tatanggapin ko. Gusto mo bang makialam sa kasal ko at maging male homewrecker? Saan ka kumukuha ng ganyang kumpiyansa? Ang asawa ko ay si Duan Tunian. Siya ang male god sa puso ng 10,000 babae sa buong bansa. Paano ko siya hihiwalayan dahil sa'yo, Shuan? Nakalimutan mo na ba? Ang mga araw na masaya tayong magkasama. Kuya, nagbibiro lang ako sa'yo. Ayaw mong malaman ni Duan Shenyang ang tungkol sa atin, hindi ba? Ayaw mong malaman ni Duan Shenyang ang tungkol sa atin, hindi ba? Binabantaan mo ba ako? Sige na, sabihin na natin ng magkasama. Tara, tara. Ikaw. Akala mo ba ako ang mga mayayamang babae mo? Sa pakikinig sa pagpapanggap mong malalim ang damdamin at sa mga sapi mong salita, may mawawala ba sa akin? Ang asawa ko ay si Duan Tunian. Siya, sa kakayahan man o sa hitsura, ay mas lamang sa'yo ng daang milya, okay? Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa kanya? Paano niya nalaman ang mga bagay na malinaw namang hindi ko sinabi kahit kanino, pati ang assistant manager ay hindi rin alam? Kung ganoon, Shuan, huwag mo akong sisihin. Hello, ate, ako po yung nasa film crew, ako po ay na sexual harassment. Tapos na ang trabaho. Salamat, Direktor. Ang mayamang babae ay nagtanim ng galit nang makita ang sikat na binata na tinanggihan at naghiganti. Ayon sa isang insider, ang nagtanim ng galit na mayamang babae ay ang asawa ni Duan Tunian. Matapos maramdaman ng asawa ni Duan ang kalungkutan, gustong niyang i-sugar mommy ang male artist na si Ki. Matapos tanggihan, naghiganti ang mayamang babae hanggang sa ikalawang hipag, kaya mo bang tumawa? Malapit na itong maging cyberbullying, kaya ano ngayon? Hindi ako natatakot. Punyeta! Ang mga fans ni Kinotska pumunta pa sa kumpanya ni Kuya, naninira sa ilalim ng opisyal na account. Siguradong si Kinotska ang umarkila ng mga online trolls. Siniraan mo ba siya? Ikalawang hipag, sabihin mo nga, anong klaseng taong walang kakayahan siya para makagawa ng ganoong kalaking gulo, mayroon bang sugar daddy mommy sa likod niya? Siguradong meron. At hindi lang isa, tulad ni Enrel Wen, matalik na kaibigan ni Suhui, si Euralin, asawa ng CEO ng entertainment company at iba pang napakayamang babae. Talagang hindi siya mapili. Talagang ganoon. Siya nga. Siya ay. Ang taong gustong pilitin si Nanyi na makipagrelasyon ay talagang kasuklam-suklam. Talagang nagpapahiya sa ating mga babae. Sino ang manonood ng pelikula kung ganitong tao ang gaganap? Mariin kong hinihiling sa direktor na palitan agad ang tao. Mariin kong hinihiling sa direktor na palitan agad ang tao. Palitan ang tao? Anong gusto mong gawin? Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Siyempre, si Kindotka. Siya ang nagpapasok sa kanila. Ikaw ang in charge dito, tama? Ang babaeng ito ang pumilit sa aming kuya. Mariin naming hinihiling na humingi siya ng paumanhin sa publiko sa aming kuya. Hindi ito tulad ng iniisip nyo. May nagkakalat ng chismis. Ang aming kuya mismo ang nagsabi sa live stream, kaya paano ito magiging peke? Ang aming kuya ay umangat ng paunti-unti sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, naghirap at nagsikap hanggang ngayon. Hindi siya susuko sa harap ng pera. Kakayahan? O sa sarili niya lang? Talagang ganoon, sinumang pumasok sa mundong ito ay umaasa sa imahe. Ang maliit na panlilinlang na ito ng lalaking iyon, malilinlang lang ang mga taong tulad ninyo. Shuan, anong pinagsasabi mo? Hindi ko papayagan na insultuhin mo. Ang aking mga fans. Dumating na si Kuya. Talagang matatag si Kuya sa kanyang mga fans. Kalma lang kayo. Huwag nang magdulot ng karagdagang problema kay Kuya. Anong sinasabi ko? Alam mo sa puso mo.
Shuan, alam kong gusto mo ako. Pero nilinaw ko na hindi ko gusto ang may asawa na. Bakit patuloy mo pa rin akong kinukulit? King Hotska, may sakit ka ba? Sino ang kumukulit sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, ang acting skills mo kanina ay napakapangit. Pero ngayon ang galing mong umarte, parang totoo. Ikaw, bakit? Galit ka na ba? Shuan, naglakas loob kang paglaruan ako. Kung hindi mo alam ang iyong lugar, papatikimin kita. Nang lasa ng cyberbullying. Sabihin mo nga ang mga fans mo kung malalaman nilang sinusuportahan ka ng mayamang babae. At hindi lang isa, sinusuportahan? Anong sinasabi mo? Ano ang mangyayari sa kanila? Paano mangyayari yan? Tama, paano mangyayari yan? Tama, paano mangyayari yan? Kailangan may maniwala muna, di ba? Shuan. Shuan. Kuya. Ang itsura niyang nasasaktan ngayon, bakit kaya? Baka naman inagaw ng ligaw na multo ang kanyang kaluluwa. Mga kaibigan, may ilang bagay na huwag lang pakinggan ang isang panig sa internet. Ngayon, dinala ko kayo dito dahil gusto ko. Para makita ninyo ang tunay na mukha ng pangyayari. Sabi mo kinukulit ka ng asawa ko. May saksi ka ba? Dati ako, si Kinotska ay hinila si Shuan. Ayaw pansinin ni Shuan ang lalaki kaya umalis siya. Mukhang galit pa rin si Kinotska. Ilang gabi habang ako ay nagbabanyo. Si Kinotska at ang supporting actress sa kwarto ay gumagawa ng yon. Ang galing mo, kinain mo ang akin, tapos naglakas loob ka pang magtaksil sa likod ko, ikaw. Sinabi mo pa sa akin na may nag-sexual harassment sa'yo, ang C ng grupo, na may ganoong kabuting asawa, iiwan ang ganoong kahusay na lalaki. Para lang piliin ang isang problemadong tulad mo. Sinabi mo pa na ako lang ang mahal mo. Hindi ko akalain, isa lang pala ako sa kanila, papatayin kita. Papatayin ko ang skumbag na ito. Naglakas loob kang kalabanin ang tao ko, maghanda kang i-boycott ng entertainment industry. Tama, saktan niyo siya. Mahal, napakagaling mo, hindi na natin kailangang kumilos. Sila na mismo ang nagresolba ng problema. Paano mo nalaman na may sugar daddy mommy, si Kinotska? Si Eduan, may isang grupo ng kumpanya na naninira. Naninira sa asawa sa ilalim ng opisyal na account at, bukod pa rito, napakapangit ng mga sinasabi. Kuya. Sige, alam ko na. Imbestigahan kung sino ang sugar daddy mommy sa likod ni Kinotska. Si Eduan. Talagang hindi siya mapili. Dati, si Shuan din ay isa sa kanyang mga sugar mommy. Ang skumbag na ito ay marunong magpasaya. Nagkunwari siyang may purong pag-ibig sa kanya. Dahil dito, naging malambot si Shuan. Naglakas loob kang galawin ng asawa ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Sige, alam ko na. Siyempre, ang asawa ko ay napakagaling, mayabang ka pa. Ay, wala akong nakita. Kailan ko kaya maibabalik ang aking spiritual power? Kung maibabalik ang kakayahang makakita sa loob, hindi ba't makikita ko na ang kanyang ebis? Salamat. Tapos na. Master, inagaw ng demonyo ang aking kaluluwa. Ano ang dapat kong gawin? Wala akong ganoong kataas na self-control. Hindi tama. Dapat sana ako ay makikipag-dual cultivation sa kanya. Bakit kailangan ng self-control? Kung siya ang lumapit sa akin o ako ang lumapit sa kanya, ano ang pagkakaiba? Mahal, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ba dapat gawin na natin ang mga bagay ng mag-asawa? Sigurado ka ba? Sigurado. Sabihin kuya. May nakalimutan akong sabihin sa'yo, Duan Shenyang, mas mabuting mag-ingat ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo, sa auction bukas, hindi ako pupunta. Kayong dalawa na lang ang pumunta. Mabuti. Magpatuloy tayo. Tulog na ba? Talagang isang baboy. Wanwan, mahigit isang taon ka na sa aming pamilya. Wala pa akong nabibili sa'yong maganda. Mamaya, kung may magustuhan ka, kunin mo lang, si Tunyen ang magbabayad. Ma, ang galing mo talagang gumamit ng bulaklak ng iba para mag-alay.
Bakit, hindi ka ba sumasang-ayon? Wala naman, syempre sumasang-ayon ako. Basta gusto ni Wanwan, bibilihin lahat. Mabuti, mabuti, mabuti. Kung makakayakap na ako ng apo sa lalong madaling panahon, mas mabuti. Kung hindi dahil kay Tio kagabi, sinisira ng tawag na yon ang aming mood. Ako at si Duan Tunyen ay muntik ng mag-dual cultivation. Ito ba ang dapat kong marinig? Ito ang pagpapakilala, malapit na ang oras. Maghanda na tayong magsimula. Ate, nagkataon naman. Pumunta ka rin sa auction. Xu Menglin. Ang mga mata ay puno ng pag-ibig, ang gusto ay matatamis na salita. Ang ilong ay matangos, ngunit medyo tabingi. Mukhang isa siyang mapanlinlang na White Lotus. Ang mga mata ng kapatid ay talagang matalas. Sa isang tingin, alam kong dumating ako para sa subasta. Tuan, bakit ganyan ka makipag-usap sa kapatid mo? Mayaman din si Ginang. Bakit parang ang laki ng pagkakaiba? Ang biyanan ko, sa isang tingin pa lang sa pananamit niya, alam mong isang marangal na ginang na may pinag-aralan. Pero itong nasa harap ko, parang isang mananayaw na kumakanta sa isang dance troupe. Anong tingin yan? Huwag mong isipin na dahil pinakasalan mo ang pamilya Duan ay naging Phoenix ka na. Narinig ko, hindi raw magkasundo ang mag-asawa. Sino ang nagsabi sa'yo? Kami ni Wanwan ay lubos na nagmamahalan. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ate, napakabait sa'yo ni Kuya. Hindi ko lang alam kung gusto ka ni Ginang Kin. Kahit paano ang ugali mo. Napakabait ng ugali ni Wanwan. Ang mapangasawa siya ay isang pagpapala para sa aming pamilya Duan. Biyanan, si Wanwan namin ay mahirap na bata mula pa noong maliit.